mga yan at yayariin ko sila. Kasama kayo. Pati pamilya nyo, dadamay ko. Hindi na kinakailangan dumami. Kasi pari kayong mga pamilya ng mga walang ya. Nagamit pa kayo ng pera ng taong bayan para lang manira kayo ng kapwa ninyo. Hindi pwede yun. Kaya nga, ubusan tayo. Gusto nyo, ubusan tayo. Mas marami kaming matitira. Kasi matitinong Pilipino, marami. Nakita ko. Mas maraming matinong Pilipino kaysa sa walang yang Pilipino. At tong bansa na to, hindi kinakailangan dumami pa ang mga walang yang Pilipino. Lilipunin namin ang mga walang yang Pilipino. Kaya kayo mga Pilipino na matitino, be sure na meron kayong lakas ng loob na lumabas. Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Ito nga Pinoy Survivor na ang gigigil na dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Panoorin natin ito, ang kanyang mga reaksyon dito sa administrasyon ay talagang galit na si Pinoy Survivor. Panoorin natin ito. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Taban ninyo, ang demokrasya ninyo. Hindi yung mga mangingibabaw ang kasamaan. Mangingibabaw ang mga manyak, mga durugista, mga magnanakaw, plunderer. Ha? Sila pa kayo may katwiran? Ayun. Okay, so ang dapat lang sa mga ma-advise ko sa mga tao na pumupunta sa kalsada, ayusin ninyo. Ano ba ang sigaw ninyo? Kaya isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. May sisigaw dyan. No to impeachment. Inday Sara, no to impeachment. O pagkatapos nun, o di wala na impeachment, paano? Gusto nyo, may ambisyon pa kayong magkaisa? Ang unity, meron pa kayong paniniwala magkakaisa ang Sara Duterte at ang Bongbong Marcos? Ano yan, love team? Ay, anong nasa utak ninyo? Pagkakaisa ninyo, kita nyo, nagbumurahan na nga eh. Nagsasabihan ng mga patayan eh. Grabe na talaga ngayon sa ating bansang Pilipinas mga kababayan, no? Ay nagkagulo-gulo na tungkol dito sa hidwaan, no? Duterte versus Marcos at kay Tambaloslos. Ang nagpagulo dito ay ito si Tambaloslos mga kababayan, ay talagang dapat ito ay turuan ng leksyon. Tama itong mga sinasabi ni Pinoy Survivor. Di ba? Kaya nga ito si Pinoy Survivor nagigigil na dito kay Marcos Jr. Ito kaya sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte noon, hindi marunong magiging presidente ito si Marcos Jr. Kaya dapat talaga sigaw ng taumbayan ay lumayas ka na dyan sa palasyo. Anong nasa isip ninyo? Nasaan planeta kayo? Nasaan Pilipinas kayo? Sorry ha, pero yung mga nag-iisip na pwedeng pang pagkasundin yung dalawa na yan, hindi na. Hindi na. Ang isipin ninyo, paano aabante ang Pilipinas? Tama. Ay, nako. Kaya, alam niyo mga kababayan, aabante ang Pilipinas, aasinso ang Pilipinas kapag ang Pangulo ay mapalitan na lahat ng ahensya dyan sa ating bansa, baguhin ang sistema. Di ba? Isirado nga ang Kongreso, Senado, yung sa Korte, isirado lahat mga kababayan. Take-overan mo na sa mga militar o pulis ba, mag-take-over dyan para baguhin ang sistema ng ating bansa Pilipinas. Kasi kapag bago ang presidente, hindi baguhin ang sistema, ay wala pa rin. Nandyan pa rin ang mga korupsyon. Tapos, yung sangkot sa mga korupsyon ay dapat talaga mananagot bitayid, di ba? hindi pwedeng sabihin ninyo, no to impeachment, tapos nun, wala lang. Tama. Hindi. Because yung utak ng mga yan, hindi pwedeng yung pagkatiwalaan. Yan sila nagsimula eh. Wala, lolokohin pa rin tayo mga Pilipino. 2 years ago,
unit team, taas-taas sila ng kamay, holding hands. Meron pang umaten sa kasal, nagpakito pa ng sweet. Wala, nabudol talaga tayo mga Pilipino, no? Nabudol talaga, maraming nabudol. Maraming nabudol. Hindi lang kayo isang tao, milyon. Tweetams po sila. You know, tapos nun biglang binanata ng pinaina ng 125 million. And then, ang sama pala na intensyon. Mula pa nasa isipan na nila. Grabe, no? 125 million ang ibinintang nila kay Vice President Inday Sara Duterte, samantalang itong mga politiko binulsa nila billion. Diba? Billion ang ninanakaw nila, samantala yung sa Vice ay 125 million lamang. Tanggalin ang Sara Duterte, patayin ang Sara Duterte. Tirahin ang digong, yun na lang isipin ninyo. Ang digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo, mga Pilipino. Let's move forward, let's move on. Naging presidente yan Ipalibing yung tatay sa libingan ng bayani. Yan lang si Digong. Anong isusukli mo? Hayop ka. Hayop ka. Ang tawag noon, walang utang na loob itong mga anak ni Marcos Sr. Ito si Junior. Walang utang na loob. Ipinalibing ang kanyang ama sa libingan ng bayani. Wala, ang kapal talagang mukha nito. Hindi makapilipino, hindi ugaling tao yung ginawa-gawa mo. Ipapa-ICC mo yung tao. Gagamitin mo yung init ng ulo ng ibang tao. Gagamitin mo yung, sasakyan mo yung mga ibang tao na iba yung agenda, komunista, o mga drug lord. Sasakyan mo yan para ICC. Habulin yan, habulin. Tapos wala kang magagawa. Hayop ka, wala kang kwentang tao. Yun lang isipin mo, yung tatay mo, na ang tagal-tagal. Ayun, malutong ha. Malutong ang mga binibitawan ni Pinoy Survivor laban dito kay Junior alias Banghad. Ang tagal-tagal na nandiyan sa Ilocos, hindi malibing-libing. Ilang presidente dumaan, tapos nun palilibing ni Duterte. Tama. Wala kang kwentang tao, wala kang utang na loob. At hindi yon ugaling Pilipino. Taragis ka. Hayop yun Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ha? Ayun ang matinding babala ni Pinoy Survivor dito sa mga Marcos. Ipahukay niya siya mismo ang magpahukay dito kay Marcos Sr. Inday Sara, wag na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng backhoe, papakayod ko yung nicho mo, ng tatay mo. Ito pakawalang niya kayo. Kayo yung gumawa ng... Siguro yung ganito kasi, mga kababayan, kapag ang isang tao ay adik, bangag, wala na siguro kakahiyaan, no? Hindi na siguro matala ba ng kahiyaan sa kanilang pagmumukha. Dahil sa dami ng galit na galit sa kanila, pero hindi nila talaga pinapansin. Diba? Kung matino pa talaga ang leader ng Pilipinas, ay nagsalita na ito tungkol sa pagmumura sa kanya. Maraming nagmumura, hindi lang kasi Duterte ang nagmura, pati pa si Vice Inday Sara Duterte, ha? Vice President na mismo, minumura na ito, pero wala pa rin. Ang kakapal talagang mukha. Tapos ngayon, mga vlogger, gusto nilang patahimikin. Hindi nyo mapatahimik ang mga vlogger. Hindi ito katulad sa mga sa stream media nga kaya ninyo patahimikin dahil sila ay mayroong prangkisa. Takot sila. Matanggalan ng prangkisa. Ang kalaban ninyo ay ito ang mga vloggers nga nagsasabi
ng katotohanan. Katulad nito, ni Pinoy Survivor, may tapang, may bayag, yan ang tunay na Pilipino. Lokohan. Kayo yung nagsimula nito ng gulo ng Pilipinas. Na dapat ang ginagawa mo, ha? Yung pangako mo, BBM, tinupad mo. Yung bigas na 20 pesos, yung 1 milyon na kada Saan kaya ang... pabahay. Nasaan na? No? Yung maharlikapan, nasaan na? Ang milyon pabahay nasaan kahit isa siguro walang nagawa sa pangakong 1 million. Isang buwan ba yan? 1 million o isang taon? Walang natupad. Yung PhilHealth, nasaan na? Nagbenta ka pa ng ginto. Ako, Nasaan na? Yung kayamanan ng tatay mo na sinasabing pamamana sa taong bayan. ang malaking problema dito mga kababayan, ginto, bininta. Siya lang sigurong Pangulo nakapagbinta ng ginto ngayon. Na ang daming binudol. Ang daming umasa doon. Grabe. Nasaan na? Wala na. Hayop ka. Magkarote na talaga. Policy na wala tayong kalaban. Itutuloy mo kay Duterte. Anong ginawa mo? Naglagay ka ng base militar dito. Ginawa mong magnet ang Pilipinas. Hayop kayo. Sinira mo yung armed forces. Ginawa niyong bayaran ang armed forces. Kaya kami nagagalit eh. Ayun nga ng mga kababayan, ang mga armed forces ngayon ay nanahimik, no? Baka abangan na lang natin sa darating na January 13 kung anong aksyon gagawin sa mga military nitong malaking rally sa Iglesia ni Cristo. Ito, maraming aatin nito kahit hindi Iglesia ay darating dyan. Sana panahon na magkaisa tayong mga Pilipino, magkita-kita tayo dyan sa Liwasang Bonifacio, magkaisa tayo. Kahit hindi Iglesia, iba-ibang reliyon, magkaisa tayo. Panahon na, lumabas tayo sa ating tahanan. Tuloy natin panoorin. Hindi ganyan ang armed forces. Tama. Hayop kayo. At kahit Ayun, saan nyo daan, naimlat hindi na. pwedeng kayo pa may katwiran. Lahat kayo. Presidente, down the line, congressman, senator, mga kabinete, AFP-PNP, kayo pa may katwiran. Hindi, taong bayan ang may katwiran. Tandaan nyo yun. Taong bayan ang may katwiran. Kasi yung pagiging nandyan nyo, yung kapangyarihan ninyo, yung existence ninyo, whatever the level, yung dapat na nandyan kayo ay dahil sa taong bayan. Never, wala kahit anong isipin mo, rason. Ba't ka magkakaroon ng presidente ng Pilipinas? Dahil may taong bayan na kinakailangan alagaan, arugain at saka Dapat talaga, taong bayan, lumabas na kayo, makiisa na kayo, para tapos na ang laban dito sa ating Pangulong Bangag. Mga taong bayan, magising na tayo. Gising-gising na. Huwag na tayo manahimik. Huwag na tayong magtatago sa ating tahanan. Lumabas na kayo. Kung kayo, mahal niyo ang bansang Pilipinas, makiisa na kayo. lead. Anong gagawin mo? Wala eh. Ginawa mong gago eh. Kayo mga congressmen, dapat kayo gumagawa ng batas. O nasaan na yung batas ng ano? Nasaan na yung batas ng ROTC? Nasaan na yung batas ng death penalty? Nasaan na yung lahat ng mga batas na kinakailangan? Panay kayo imbestiga? Mga animal kayo, contempt kayo ng contempt. Nasaan galing yung kapangyarihan ninyo? Sa taong bayan. Pinadapaw lang kayo ng kalabaw. Kayo mataas pa ang lipad ninyo. Kaya babawiin namin lahat yan. Kahit magkapatayan tayo, magkaubusan tayo ng lahi, babawiin namin yang pinahiram lang namin sa inyo na ang mag-aasta kayo, akala ninyo kung sino kayo. Tama. Hindi pwedeng tatakutin nyo kami, magmamarsyalo kayo, gago. Marsyalo. Hindi nyo ba
Kapag martial law, mas lalong magagalit ang taong bayan. Hindi nila kaya gawin yun. Para saan ang martial law? Para papatayin nila ang taong bayan? Hindi nila kaya. Hindi. Pag declare ng martial law, ay sigurado magkagulo ang Pilipinas. Panahon na. Magkagulo talaga ang Pilipinas kapag mag-declare ng martial law ito si Marcos Jr. dahil sa kanilang sariling pang-interes. Mga kababayan, naintindihan niyang martial law is a power that we lent them. It's a Ayun. power that we allow the president to use when he feels like using it. Hiniram lang yan sa atin. Tama. Tayo ang may power. Tapos matatakot kayo, mga kababayan. Bakit kayo matakot? Tama. Mag-declare yan ng martial law. Makakatikim yan ng martial law ng taong bayan. Subukan mo, Bibi, mag-declare Yan ang ng gusto martial law. ko kay Subukan mo. Pinoy Survivor. Pakisubscribe sa aking YouTube channel. Because yung power namin mas malakas kaysa sa inyo. Yes. Hiniram mo lang. Yes. Kunyari, Marcos, ang binigay lang namin sa umalis ka na from dyan. A to D. Ha? From A to K. A to K. Ay, Marcos Jr. ay talagang umalis ka na lang talaga. Kusa ka na lang umalis dyan sa Malacanang. Kasi kinakawawa mo na talaga ang bansang Pilipinas. 2 taon, 3 taon ka na. Pero wala kang ipinapakita nga may natapos kang mga proyekto. Wala talaga. Kawawa talaga ang ating bansa. Hindi lang ang bansa, ang mga taong bayan. Kawawa, gutom na. Dapat sa halip magbigay ka ng mga trabaho, hindi puro ayuda, tinuruan ninyo ang mga tao na magpatamad-tamad, binigyan yung ayuda. Trabaho ang kailangan sa bawat pamilya para may makakain buwan-buwan, araw-araw. Buwan-buwan para may sahod sila matanggap galing sa kanilang company. Makakain, makabili ng masarap pagkain. Hindi kayo lang ang makakain ng mga masarap. Di ba? Pira ng taong bayan ang ipinapasahod sa inyo. Hindi niyo sariling pira yan. Dapat trabaho para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Oh, sarap kapag may trabaho. Kaya yung L hanggang Z nasa amin pa. And you cannot think of anything else. Tama, Kami, alam Pinoy namin. Survivor, Yung kapangyarihan Captain namin. Dado. Kalantak mga I salute you. Kala ninyo kung sino kayo Ano, matatakot kami? Ano, matapang kayo kasi nandyan yung armed forces para sa inyo? Hindi. Mahati yung armed forces kung hindi sila magbuo na kakampi sa taong bayan. Mahati ang armed forces. Itong armed forces parang ginagawa lang itong private security, private army nitong mga tao nitong nakaupo ngayon sa ano, no? Parang private army nila. Parang hindi sa taong bayan. Yan ang tandaan nyo. Ano tingin nyo? Lahat ng armed forces bayaran? Tama, mayroon din. May mga pamilya rin yan. Mayroon ding mga armed forces nga hindi kaya bayaran. O kasi ano, may pamilya din yun eh. Nag-isip din yan para sa kinabukasan sa kanilang mga anak, mga apo. Di ba? Hindi lahat ng armed forces nga napabayad, yung katulad ng iba dyan nga ano, nga dikit na dikit sa mga tambaloslos. Hindi, kaya kayo mga babayan, huwag kayong matatakot sa... Ayun, mga wag ba? EO 81, tinanggal ang vice president, tinanggal yung mga presidente. Kung di ba naman bopol yan eh. O, praning na praning. Oo nga no, mga kababayan no, tinanggal si Vice President sa NAC
si dating Pangulo Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada tinanggal. Anong rason para manahimik sila? Pwede na nila tigokin yan? Takot na takot. Gusto niyang babaguhin mo pa. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa mga nakaraang kong vlog. I-convene mo na yung National Security Council. Aba, hindi mo gino-convene. Ngayon babaguhin mo yung sangkap. Gago ka pala eh. Akala mong galing-galing mo. May balak. Yung loko-loko ang nag-advise sa'yo. Ha? Yun. Ikaw naman, loko-loko ka rin. Pipirman mo ang EO 81. Sinong tinakot mo? Alam mo ba kung bakit merong national security? It's a council. It's a council. And you put in the right people with security clearance, with the right thinking, the right minds, who will give you advice. Para sa inyo advice? Because it is about national security. Yung future ng taong bayan. Kaya nga kayo may ganyang power eh. And then, here you are, tatanggalin mo yung vice-presidente mo. Gago ka. Si Duterte, tinanggal ba si Leni? Kahit aanga-anga? Hindi. Tinanggal ba? Hindi. Kahit nilalabanan niya si Duterte, tinanggal ba niya? Hindi. Hindi. Because you need in the Security Council all the minds so that you will get the right advice. Because right there, you smack in the middle of it, you are the president. You will hear all the advice and then you will have to decide. You will have to weigh. Tatanggalan mo ng dating presidente. Ba't? Magaling ka na ba? Nakadalawang taong ka pa lang. Yung mga dating presidente na... Ayun, Marcos Jr. Kakahiyaan ito. Magaling ka na ba? Ibig sabihin sa estudyante pa, matalino ka na ba? Kasi nagpa-talino-talinohan ka. Kakahiya ito, Marcos Jr. Kung ako sa iyo ay umalis ka na sa palasyo. O na, kakahiya na ito sa iyo, Marcos Jr. Presidente ka pa naman eh. 6 na taon. Yung isa dyan, 9 na taon. Buhay pa. Oh, si Gloria. I am sorry. I am sorry. Oh? I am sorry. I am sorry. Gago ka, tanggalin mo sa National Security Council. Eh yun may experience na I am sorry. Loko-loko ka. Presidente kang pulpul. Wala kang alam. Ayun. You don't deserve to be the president of this country. So yung mga kababayan ng aking reaction, dito lang magtatapos ang aking reaction ngayon dito kay Pinoy Survivor. Ay talagang matindi-patindi dito ang mga birada laban dito kay Marcos Jr. Marami talagang humanga nito kay Pinoy Survivor, mga kababayan, na talagang sikat na sikat ngayon si Pinoy Survivor. Dapat ito mag-take over bilang presidente kapag hindi pa handa ang ating vice presidente. Take overan ninyo muna, sir. Idol, Pinoy Survivor at si Kernel Mitran. Maraming salamat. Paki-subscribe. Mabuhay ang bansang Pilipinas.